Nawalan lang ang Russia ng pinakamalaking lawak sa buong digmaan sa Ukraine sa ngayon. Hindi natin pinag-uusapan ang lupa. Wala pang malaking kontraopensiba ang Ukraine na nagpaalis sa Russia mula sa sinakop na silangan at timog. Plano pa lang yan para sa susunod. Ang bahaging hindi nawala sa Russia ay hindi solido. Likido ito. Ang dagat itim ay pag-aari ng Ukraine na isang mahalagang tagumpay na nagbibigay daan sa lahat ng iba pang gustong makamit ng Ukraine sa kanilang depensa laban sa Russia. Mas ligtas na ang mga sinakop na teritoryo. At mas mahalaga, ang pagkawala ng Russia sa dagat itim ay naghahanda ng mas malaking pangyayari. Pagbagsak ng iligal na sinakop na Crimea. Noong Hulyo 5, inanunsyo ni Pangulong Volodymyr Zelensky na kontrolado na ng Ukraine ang buong dagat itim. Ang mga puwersang pandagat ng Ukraine, kasama ang mga bahagi ng mga puwersang pansiguridad at depensa, ay nagawa ang itinuring ng marami na imposible. Idiniklara ng Pangulo ng Ukraine na wala sa Russia ang dagat itim dahil sa estratehiya ng Ukraine na nagparalisa sa Black Sea Fleet at nagdulot ng panganib sa mga natitirang barko nito na maglayag sa mahalagang daang tubig. Nakamit ng Ukraine ang kalayaan sa dagat itim kahit walang sariling hukbom dagat. Sa halip, gumamit ito ng mga drone, parehong panghimpapawid at pandagat, kasama ng mga misil upang gawing napakadelikado ang dagat para sa anumang barkong Ruso na susubukang maglayag dito. Hindi tayo nagsisinungaling kapag sinasabi nating ito ang pinakamalaking lawak na napanalunan ng Ukraine at nawala sa Russia sa digmaan sa ngayon. Malaki ang dagat itim na may sukat na 400 at 22,000 kilometro kwadrado. Hindi pa kasama ang mas maliit na dagat ng Azov na konektado rito. Isama natin ang dagat ng Azov. Hindi rin maganda ang lagay ng Russia roon at makakakuha ang Ukraine ng 461,000 kilometro kwadrado ng tubig mula sa Russia at sa hukbong dagat nito. Alam namin ang iniisip mo, ang dagat itim ay hindi lupa. Tama ka, pero malaking epekto ang pagkontrol ng Ukraine sa daang tubig na ito. Dahil kasing halaga ng alinmang teritoryong kasalukuyan, nitong hawak sa loob ng Ukraine ang dagat itim para sa Russia, sa depensa at opensa. Bago pa salakain ng Russia ang Ukraine, matagal na itong kasali sa mga labanan sa dagat itim. Ayon sa Chatham House, nagpatupad ang Russia ng kontroladong kaguluhan sa dagat sa pamamagitan ng lihim at hayagang aksyon, kaya naging tagapamagitan nito sa sigalot sa dagat itim. Sa posisyong iyon at illegal na pag-angkin sa Crimea, naipangatwiran ng Russia ang pagpapalakas ng Black Sea Fleet sa dagat itim. Noong Pebrero 2022, sinalakay ng Russia ang Ukraine. At dito, nakita ang tunay na layunin ng mapanlinlang nitong diplomasya sa dagat itim. Ginamit ang dagat itim sa pananakop. Alam ng Russia na ginagamit ng Ukraine ang dagat itim sa pag-export ng butil. Ang kamalig ng butil ng Europa ay kumita ng mahigit $27 bilyong sa pag-export ng produktong agrikultural. Karamihan ay dumaan sa dagat itim bago ang pananakop ni Putin. Sinubukan ng Russia na hadlangan ito. Nang mapilitan si Putin, pinirmahan niya ang Black Sea Grain Initiative para payagang dumaan ang mga barko ng Ukraine. Pero umatras siya noong Hulyo 2023. Sabi ng Center for Strategic and International Studies, noong Setyembre 2023 halos, 6 na milyong toneladang butil ng Ukraine ang ninakaw ng Russia sa dagat itim noon. Malinaw ang estratehiya, gamitin ang dagat itim para pagkaitan ang Ukraine ng mga ekonomikong rekurso na kailangan nito para ipagtanggol ang sarili laban sa Russia. Ang Black Sea Fleet ay inaasahang gaganap ng malaking papel sa planong ito. Sinasamantala ang katotohanang walang tradisyonal na hukbong dagat ang Ukraine at tiyak na wala itong sariling fleet ng mga barkong pandigma para makalaban. Hindi lang pagpigil sa butil ang dahilan ng kagustuhan ng Russia na kontrolin ang dagat itim. Nagagamit ang dagat na yon para maglipat ng tropa at kagamitan mula Crimea papuntang Ukraine. Pwedeng gamitin ng Russia ang barkong pandigma para maglunsad ng misil sa mga lungsod at infrastrukturang militar ng Ukraine. Hindi mahalaga kung na-isolate ang Black Sea Fleet o isinara ng Turkey ang mga kipot sa lahat ng barkong pandigma matapos ang pananakop ni Putin.
Hindi na kailangan ng Russia ng anumang higit pa sa mayroon na ito. Kayang pasukuin ng mga barkong pandigma at submarino nito ang Ukraine, habang tuloy ang pagdadala ng supply ng mga barkong kargamento at panglanding sa mainland ng Ukraine. Pagkatapos, nung ika-14 ng Abril, 2022, nagbago ang lahat. Tinaman ng mga misail na Neptune ng Ukraine ang Moskva, pinakamahalagang barko ng Black Sea Fleet. Mula sa kawalan ng pag-asa, nakabuo ang isang bansang walang hukbong dagat ng bagong estratehiya para talunin ang Black Sea Fleet at makamit ang ganap na tagumpay na sinasabi ni Zelensky na nakamit na ngayon. Sa kanyang telegram, deklarasyon ng tagumpay sa Black Sea, pinuri ni Zelensky ang hukbong dagat ng Ukraine kasama ang mga puwersa ng depensa at seguridad nito. At sinabi sa Russia na ang Black Sea at ang Dagat Azov ay tiyak na hindi magiging lugar ng kapayapaan para sa Russia. Iyan ay isang pagmamaliit na hindi lubos na nagsasabi ng buong kwento kung paano lubusang tinalo ng Ukraine ang Russia sa mahalagang daang tubig na ito. Matapos ang atake sa Moskva, tuloy-tuloy na tinarget ng Ukraine ang anumang barkong pandigma ng Black Sea Fleet na pumapasok sa abot ng kanilang mga sandata. Mas marami pang missile ang idineploy. Minsan ay gawa ng Ukraine at minsan ay ibinigay ng mga kaalyado nito sa kanluran. Kalaunan, gumawa ang Ukraine ng malalaking drone sa himpapawid na kayang palubugin ang mga barko. Nilikha nito ang mga maritime drone na kayang magpatrolya sa Black Sea at magsagawa ng kamikaze strike laban sa mga barkong pandigma ng Russia na hindi pa kailanman kinailangang ipagtanggol ang sarili laban sa ganitong uri ng banta noon. Sa loob ng 2 taon, matapos masira ang Moskva, sunod-sunod na umatake ang Ukraine. Sa kalagitnaan ng 2024 na gawang atakihin at gawing inutil ng Ukraine ang 26 na barko ng Black Sea Fleet, halos 1/4 ng buong fleet. Namamayani na ang mga inobasyon gaya ng Magura VV-5 maritime drone na kayang magdala ng ilang daang kilo ng pampasabog sa barkong Ruso. Nung tagsibol, 2024, tinawag ng Ministry of Defense ng UK na halos hindi na gumagana ang Black Sea Fleet dahil sa panghingibabaw ng mga drone at missile ng Ukraine. Napilitan ang fleet na umatras mula sa pangunahing base nito sa Sevastopol, Crimea, sa isang desperadong pagtatangka na makalayo sa abot ng Ukraine. Binaluktot ni Putin ang katotohanan. Gumamit siya ng parada ng militar at propaganda para itago ang malaking pagkatalo ng Russia sa Black Sea. Lahat ng ito ay ginawa niya habang desperado niyang sinusubukang makahanap ng paraan para mabawi ang kontrol na kailangan niya upang magpatuloy sa paggamit ng dagat, kapwa para atakihin ang Ukraine at protektahan ang Crimea. Pero lahat ng yon ay nauwi sa wala. Nakamit ng Ukraine ang tagumpay sa Black Sea at ang mga numero ang nagsasabi ng lahat. Marami pang higit sa 26 na barko ang maaari ng ituring ng Ukraine bilang mga biktima ng kanilang mahusay na Black Sea strategy. Ayon sa United 24 Media, sinabi ng Ukraine na tinamaan nila ang 12 pangunahing barkong pandigma ng Russia sa Black Sea. 4 ang nawasak at 8 ang malamang hindi na magagamit. Tinarget ng Ukraine ang mga landing ship ng Russia sa 25 pag-atake na nagresulta sa 15 wasak at 10 nasirang barko. Tinarget din ang mga auxiliary vessel na sumusuporta sa ibang barko. 12 pag-atake sa kabuuan, 3 ang nawasak, 9 ang nasira. Unang beses, nagbigay ang Ukraine ng malinaw na bilang sa kampanya nila sa Black Sea, kaya't maaari nilang iangkin ang tagumpay dahil sa laki ng mga pag-atake. Hindi pa tuluyang nawasak ang Black Sea Fleet. Tuwing dadaan ang barkong Ruso, nakaabang na ang drone at missile ng Ukraine. Dahil sa pagsara ng Turkey sa mga kipot papuntang Black Sea, hindi na makapagdagdag ng barko ang Russia. Kaya napilitan si Putin sa mahirap na sitwasyon. Pinilit ng isang bansang walang hukbong dagat na itigil niya ang paggamit ng Black Sea Fleet. Nangangahulugan ito na nagbago ang balanse sa Black Sea pabor sa Ukraine na may epekto sa militar ng Russia at kontrol ni Putin sa ilegal na inangking Crimea. Impresibo ang mga numero, pero ang tunay na halaga ng kampanya ng Ukraine sa Black Sea ay binubuksan nito ang daan
para sa de-Russification ng Crimea. Iyan ang pangunahing layunin ng Ukraine. Kung mawala sa Russia ang Crimea, bigong-bigo ang pananakop. Gayunpaman, bago tayo lumalim sa nagbabagong dinamika sa Black Sea at kung ano talaga ang ibig sabihin nito, paalala lang na pinapanood mo ang programang militar. May natututuhan ka ba mula sa video na ito? Magaling! Huwag kalimutang mag-subscribe sa channel at pindutin ang notification bell para makita mo ang mga susunod naming palabas. Dapat tandaan na kahit natalo ang Russia sa Black Sea, nananatili pa rin sila roon sa daan ng tubig na yon. Ayon sa Carnegie Endowment, dahil sa kayabangan ni Putin, naniniwala siya na pansamantala lang ang problema ng Russia sa Black Sea, hindi ito pang matagalang bahagi ng digmaan sa Ukraine. Iniisip niya na baka sirain ng Russia ang sentro ng pagmamanupaktura sa loob ng Ukraine, na gumagawa ng mga missile at drone na mahalaga sa estratiya ng bansa. 4 na taon ng labanan ay bigong magtagumpay, pero delusional si Putin sa pag-asang magtatagumpay ang Russia. Pero may natitirang barko pa rin ang Black Sea Fleet, kaya hindi dapat magpakampante ang Ukraine. Wala sa mga iyon, ang ibig sabihin, hindi tuluyang pumabor sa Ukraine ang balanse. Makikita natin ito sa pagtrato ng Russia sa Black Sea Fleet na yon. Noong Hunyo 26, sinabi ng Metso na hindi na tinutupad ng Black Sea Fleet ang karamihan sa mga tungkulin nito. Ginagawa na lang ito ng naval aviation ng Russia, kaya halos wala ng silbi ang mga barkong pandigma. Kahit ang pagpapalipad ng mga misil papunta sa Ukraine ay tila hindi na kayang gawin ng mga barko ng Russia. Ayon sa New Voice of Ukraine, noong Hulyo 5, ginagamit pa rin ng Russia ang kanilang mga barko para magpalipad ng Kaliber cruise missiles. Hindi na pumapalaot sa Black Sea ang mga barkong iyon at nananatili na lang sa pantalan, umaasang hindi sila atakihin ng Ukraine habang nakahinto. Iyon lang ang opsyon ng hukbong dagat. Kung papalaot sila sa Black Sea, mas malapit at mas marami silang pwedeng tamaan. Pero hindi kayang ipagsapalaran ng Russia yon. Lahat ng barkong pumapalaot ay nagiging target na. Si Dmytro Pletenchuk, tagapagsalita ng hukbong dagat ng Ukraine, ang naglalahad ng kalagayan ng Black Sea Fleet ng Russia. Wala nang natitirang unit ang mananakop sa dagat, maging sa Dagat Azov o sa Dagat Itim. Ayon kay Pletenchuk, nitong mga buwan, naging luho na lang ang maglayag sa dagat. Isa itong luho na hindi kayang tustusan ni Putin, lalo na kung alam niyang maaaring isakripisyo ang mga barkong pandigma na nagkakahalaga ng milyon-milyong dolyar na tinatamaan lang ng mga drone na ilang libong dolyar lang ang halaga sa paggawa. 1 o 2 buwan bago ang mga revelasyong ito, iniulat ng United 24 Media ang isa pang bisisyon ni Putin tungkol sa Black Sea Fleet. Iniulat ng nasabing publikasyon na nadismaya ang Russia sa pagkawala ng mga barkong pandigma, kaya inilipat nito ang mga mandaragat sa mga unit ng drone. Ayon sa partisang grupo mula sa Ukraine na ATES, nagpasya ang pamunuan ng Russia na gawing drone operators ang mga mandaragat kaysa sa trabahong pinaghandaan nila ng matagal. Iyan ang lahat ng dapat mong malaman tungkol sa sitwasyon ng Russia sa Black Sea. Hindi na naglalayag ang mga mandaragat. Kahit ang mga barkong maaring ipagsapalaran ng Russia ay hindi na lumalabas sa dagat dahil abala na ang mga taong dapat maglayag sa mga ito sa pag-alam kung paano gumagana ang mga drone. Yan ay tagumpay para sa Ukraine. Ngayon, sobrang desperado na ang Russia na siguraduhing may ginagawa ang mga walang silbi nitong mga mandaragat, kaya lalo pa nitong ginagawang walang silbi ang Black Sea Fleet sa pamamagitan ng muling pagtalaga sa kanila. Talagang wala ng payapang lugar para sa Russia. Kahit masakit para kay Putin na maagaw ng Ukraine ang Black Sea, lalo na't malaki ang puhunan niya para gawing pangunahing impluwensya roon ng Russia, mas maliit ang mismong pagkawala kaysa sa magiging epekto nito sa hinaharap. Malaking problema ang hinaharap ng Crimea. Hindi na maasahan ng Russia ang Black Sea Fleet sa proteksyon. Noong 2026, napilitan si Putin harapin ang katotohanang pabigat na ang Crimea para sa Russia. Hindi dapat ito ang nangyari. Katulad ng Black Sea, inaasahan ng Crimea na maging asset at bahagi ng supply chain mula Russia dadaan sa Crimean Peninsula papuntang Black Sea at mainland ng Ukraine. Mula Crimea, kayang magpakawala ng Russia ng missile, drone at glide bomb gamit ang Black Sea Fleet na pumipigil sa ganti ng Ukraine. Alam na natin ngayon na hindi yon ang nangyari.
Ang pagbagsak ng Black Sea Fleet ang naging daan sa pagkakabukod ng Crimea na nasasaksiyan sa malaking bahagi ng 2026. Maraming napag-usapan tungkol sa kampanya ng Ukraine laban sa mga rutang supply papasok at palabas ng Crimea. Tama lang naman. Ang kampanyang yon kung saan nakita nating winasak ng Ukraine ang mga tulay at sinira ang di mabilang na daan-daang supply at fuel trucks na patungo sa Crimea ay may malaking papel sa kampanya ng pagbubukod na unti-unting kumukuha ng Crimea mula sa kamay ni Putin. Dahil sa estratehiya ng Ukraine na putulin ang supply, naging highway mula sa impyerno ang RR-200 at 80 na nag-uugnay sa Crimea, Russia at Timog Ukraine. Puno ito ng mga sasakyang sinunog ng middle strike drones ng Ukraine. Maraming lugar sa Crimea ang nawalan ng kuryente dahil inatake ng mga drone ang power station at substation. Wasak na ang air defense ng Crimea hal tinatarget ito ng mga drone ng Ukraine. Huwag magkamali, mahalaga rin ang pagkawala ng kontrol sa Black Sea, gaya ng kampanya sa lohistika. Sa ilang paraan, magkaugnay ang mga ito. Noong Hunyo, naglunsad ang Ukraine ng matinding pag-atake sa magkabilang panig ng Kerch Bridge na nag-uugnay sa Crimea at mainland ng Russia. Kasama sa pag-atake ang strike sa mga ferry na ginagamit ng Russia sa paghahatid ng supply sa Black Sea at Sea of Azov. Hindi sana nangyari ang mga pag-atake kung hindi napatigil ang Black Sea Fleet. Mas maraming bahagi ng lohistika ng Russia ang nasira. Bukod pa rito, ang pagkawala ng kontrol sa Black Sea ay may praktikal at simbolikong halaga. Sa praktikal na antas, sinusubukan ng Russia na panatilihin ang mga depensa sa impapawid sa iba't ibang mga isla, tangway, at minsan pati na rin sa mga infrastruktura ng langis na nasa Black Sea. Kailangan ng maintenance ng mga depensa at ng Russia ang mga barko para magpadala ng inhinyero. Pero hindi na ito madalas ngayon. Lahat ng barkong maglalayag ay nanganganib. Hindi rin magagamit ng Russia ang mga barko nito para maglunsad ng mga misil, gaya ng napag-usapan na natin, o para magsilbing mobile na plataporma ng air defense para protektahan ang Crimea. Sa simbolikong paraan, halos nawala na sa Russia ang Sevastopol bilang tradisyonal na punong himpilan ng Black Sea Fleet. Ang pagkawala na yon ay sumalungat sa pahayag ni Putin na kontrolado ng Russia ang Crimea. Hindi yon posible. Ang lungsod dagat na dapat sanay mahalaga sa mga plano ng Russia para sa Ukraine ay hindi na nga magamit para sa orihinal nitong layunin. Ang pagkawala ng Black Sea Fleet ay hindi lang tungkol sa Black Sea. Delikado na ang Crimea dahil hindi na lumalabas ang barkong pandigma ng Russia. Napaka-presisong sinamantala ng Ukraine ang katotohanan ito. At ngayon ay nagsusumikap silang gawing mahirap ang buhay para sa mga mananakop na nasa Crimean Peninsula. Mabilis nang nawawala ang pamumuhay na dating alam ng mga mananakop na yon. Naranasan ng mga taga-Crimea ang kakulangan sa gasolina at madalas na brownout na tila wala itong katapusan. Ayon kay Mikhail sa The Moscow Times, wala nang gasolina rito. Laging may pagsabog na naririnig ng mga bata at tinitipid ang kuryente at tubig. Hindi ko alam kailan matatapos ito. Ayoko ring umasa sa tren, laging kinakancel o nire-reschedule. Mas mabuting may reserba kang gasolina kasi di tulad sa Sevastopol, di ka makakabili kahit gusto mo. Wala nang gumagana sa Crimea ayon sa plano ng Ukraine. May mga ulat ng kakulangan sa pagkain sa Crimea, kung saan ang mga pangunahing bilihin tulad ng cereal, harina at asukal ay nagiging mahirap nang makita sa mga istante ng grocery. Malaki ang epekto sa tourist season sa Crimea at hindi na ito nakakagulat. Araw, dagat, buhangin, walang gasolina. Ganito ang sitwasyon ayon sa Radio Free Europe, Radio Liberty. Habang bumababa ang kita ng Crimea sa turismo dahil iniiwasan ito ng mga tao matapos maging war zone kahit walang pumasok na sundalong Ukrainian. Di na nila kailangan, drone na ang gumagawa ng pinsala. Nagsimumula ang lahat ng ito sa pagbagsak ng Black Sea Fleet na nagbukas ng pagkakataon para sa Ukraine na magpukus sa mga pag-atake sa loob ng Crimea kasabay ng kampanya ng pagharang sa mga supply na ngayon ay nagpuputol sa koneksyon ng Crimea mula sa Russia
at sa mga sinasakop na bahagi ng Ukraine. At kung hindi pa sapat ang lahat ng ito, para kumbinsihin ka na gumagana ang estratehiya ng Ukraine na gawing hindi matirhan ng Crimea, hindi mo na kailangang makinig sa amin. Sa halip, tingnan mo kung ano ang ginagawa ng Russia. Noong Hulyo 3, ayon sa Euromaidan Press, sinabi ni Artesh na inutusan ng mga opisyal ng Russia sa Kerch at Feodosia, Crimea, na tipunin ang lahat ng opisyal na dokumento at kagamitan para sa evacuation mula sa peninsula. Hindi ito kaso ng pagbibigay ng ilang linggo sa mga opisyal. Ang deadline nila ay Hulyo 3. Ibig sabihin, wala ng dokumento at kagamitan kung nasunod ang plano ng Russia. Natatakot na ang Russia. Talo na ang Russia sa Black Sea at Crimea na ang sunod habang tuloy ang pag-atake ng Ukraine. Ang peninsula na dapat sanay magsisilbing permanenteng base ni Putin para magpakita ng kapangyarihan sa Black Sea ay naging target na ngayon matapos mabigo ang mismong fleet na dapat sanay magpakita ng lakas. Wala sana sa mga ito ang mangyayari kung kontrolado pa rin ng Russia ang Black Sea. Pero hindi na nila ito hawak. Tama si Zelensky. Nawalan ang Russia ng maaaring pinakamahalagang lugar sa digmaan sa Ukraine at malapit na ring bumagsak ang isa pang mahalagang teritoryo. Hindi lang mga dokumento at kagamitan ang inilikas mula sa Crimea. Maramihang umalis ang mga mananakop habang mahaba ang tila, higit 100 kilometro sa Kerch Bridge. Ipinaliwanag namin ito at ang kahalagahan nito sa aming video. Kaya panoorin kung nais ninyong malaman pa ang tunay na ibig sabihin ng pagkatalo ng Russia sa Black Sea. Kung nagustuhan mo ang video, mag-subscribe at i-enable ang notifications para mapanood pa ang iba naming pagsusuri sa pagbagsak ng bisyon ni Putin para sa Crimea. Salamat sa panonood.